Praise God. Maayong buntag sa tanan. So, sa grasya kag sa bugay sang Dios, salamat gid sa pribilehiyo, liwat, gintugot sa Ginoo nga makatindog sa sininga pulpito. Kada salamat man sa akong kapatid nga pangalagad sa Ginoo, Pastora Cecil o pud iyang wife, kag sa tanang mga kapatiran, mga kaigsuonan namon diri sa duog sa San Carlos. Yes, kami gid nagakalipay gid nga batsagan ginamon. Yes, tama namon ang inyong pag-welcome. Yes, bukas na puso sa pag-welcome sa amon. Kag nagapati ako kung ano man ang ginhimo sa Ginoo dito sa duog sa San Lorenzo Pimas, nagapati ako kaya man sa Ginoo. Yes, nga magalihok, magagiho, magahulag sa duog sa San Carlos. Palapakan naton ang ating buhigang sa Dios. Amen. Okay, so pasensya na pero do medyo malisod pabudlay sa akon sulti isang ni Bisaya, pero try ko ang the best ko kay nagulaman ko sang Biblia Bisaya para maka-ambit man ako. Kaga nagapati ako, yes nga sa sining Adam, yes ang Dios naton is multilingual. Bisan at sakto to tama tong ang ingon ni Pastor Cecil nga bisan unsa man nga ano man nga pumulungon, pero pag once ara ang Holy Spirit, ang banal nga Espiritu Santo, kaya niya yes nga magpahangol, magpaintindi sa aton kay ina ang balaan ni Espiritu Santo, siya ang source ang kaalam. Siya ang source sa paghangop naton. Kaya nagapati ako magagawa kita matapos ang ining selebrasyon o kung likot niya nga ambit naton or naamahan ko naton ang kadalagan gikan sa atong buhay gaman ng Dios. Sa atong mga Biblia, yes, sa hukom o kung maghukom, Kapitulo 6, versikulo 1 dangat sa Judges. Maghukom. Atin itong Biblia ta. 11:25. Maghuhukom, Kapitulo 6, versikulo 1, dangat sa Judges. Okay, itong basahon. Nagpakasala usab batok sa Ginoo ang mga Israelita. Busa gintugot niya nga harian sila sa mga Midyanhon sulod sa 7 ka tuig. Ang mga Midyanhon mas damhanan kaysa mga Israelita. Tungod nini nanago ang mga Israelita sa mga langob o sa ubang dapit sa kabugturan. Inig pananom sa mga Israelita. Sulungon sila sa mga Midyanhon, sa mga Amalikanhon o sa mga tribo nga taga-disyerto. Kining mga kaaway sa mga Israelita magtampo sa yuta sa Israel o laglagon nila ang mga anihon hangtod sa Gaza. Wala sila ibilin nga kabuhian sa mga Israelita. Bisan ganing karnero, baka o asno, mangabot sila uban sa ilang mga baka o tuda sama ka baga sa mga dulon. Baga sa mga dulon, sila og ang ilang mga kamilyo dili maihap. Dako kaayong kadaot ang ilang nahimo og walay nahimo ang Israelita. Kaluluoy gid sila sa mga kaaway. Unya ang katawan sa Israel mituaw sa Ginoo aron sa pakitabang. Verse 7. Sa dihang mituaw ang mga Israelita ngadto sa Ginoo aron sa pagpakitabang batok sa mga Midyanhon, ang Ginoo nga Dios sa Israel nagpadala kanila propeta aron ipagsulti kanila niini. Gikuha ko kamo gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Giluwas ko kamo gikan sa mga Ehiptohanon o sa inyong mga kaaway dinhi. Giabog ko sila sa dihang nangabot kamo o gihatag ko kaninyo ang ilang yuta. Last verse 10. Giingnan ko kamo nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios o nga kinahanglan dili kamo magsimba sa mga Dios sa mga Amorihanon nga maoy tag-iya sa yuta nga inyo karong gipuy-an. Apan wala kamo magpatalingkog kanako o nag-disobey o wala sila nagpamati sa Diyos. Magdukupit na, mag-pray yung mata. Pangayon na ito ang presensya sa balang Espiritu Santo nga magapanguna sa siningang liputon, siningaga. Balaan, tagalangit no namon nga amay, Diyos damhanan ka sa tanan. Una sa tanan, Ginoo, Lord, gina-admit namon nga wala gid kami, Lord God, ikasarang
ikasangkol Ginoo kung hindi ikaw Lord God ang magapanguna sa sining pagtilipon namon sining aga. Tanan kami Lord God, nagatulo, nagasalig kami Lord God, na magwan sa ara ang balaan mo, Espiritu Santo, may ara kami kalayaan. Pag-ara balaan mo, Espiritu Santo, Panginoon God, madama mabatsagan namon Lord God, na ikaw ang Diyos, kaupot namon Panginoon God. Lord, sa oras kini, ikaw ang source sang tanan, ikaw ang source sang pusod, sang kaalam namon Panginoon God, salamat sa pagdayag at sa dasya mo Panginoon God, lauban tagtuhan namon Lord God, na magagwa kami Lord God, bisan pang bisita namon Panginoon, magagwa kami Panginoon God, sa lugdoon sa lugar din ni Panginoon God, na angkon namon Lord God, ang katagultayan. Salamat din, anuman na pagplano, pag-intensyon sa kaaway, Espiritu sa kadaliman, subong aga, ginakast out na, ginawasak na, sa pangalan mo Isus, at sa tubo mo Panginoon Isus, wala kasampahin sa lugar din. Magagwa kami, na angkon namon ang kaibay, kadalagan, sa pangalan ni Isus, ang tanang mga anak sa Diyos, magaingon. Amen! Matulad na pagpalakpak sa atong mahal na Ginoo. Amen. So, sa liwat, maging sensitibo kita. Sili ko medyo may ara, madasig-dasig, or yes, dasig ako hambal sa iligay noon, pero nagapati ako pag sakto tumbali, Pastor Cecil. Pagwas, mabatsagan ko ang presensya sa balangay, Espiritu Santo. Yes, tuloy-tuloy, gabarak na siya, armalite na siya. Pero nagapati ako, kayang-kaya sa Diyos nga magalihok, yes, magahawlag sa tunga naton, magagwa kita nga dala naton. Yes, ang kadalagan. Amen? Okay, so sa istorya, balikan natin ang istorya sa mga Israelita. Okay, nag-ingon ang Biblia, bago lang gibasa natin ang rason, ang kabangdanan, ang dahilan kung bakit, yes, ginalaw sa Ginoo nga ang mga Israelites, ang katawhan niya mismo, yes, nangluya sila, nalupig sila, napierde sila sa ilang mga kaaway, mga Midianhon, mga Amaliknon, kay tungod anong dahilan sa verse 10 na basa natin, tungod sa dahilan o kung rason na nag-disobey sila sa Diyos nga gamhanan sa tanan. Nag-Diyos man nato ginalagaran sila nga atak na. Nag-disobey sila. Inyon ang verse 10 kayo nato, nasunod niya, kay tungod niya wala ka mo nagapamati, wala ka mo nag-disobey ka mo. Ano sa Bisaya, itong term ni gamit niya, itong term niya, sila nga, talinghob, okay? Or nag-disobey, o kung yes, apan wala ka mo nagpatalinghob kanako. So in short, amo na siya ang dahilan, amo na ang rason. Kung niya gintubutan o kung ginalaw sa Diyos ang iyang mismong katawhan niya, yes, abalaan na to, nahibalwan na to na ang mga katawhan sa Diyos, yes, wala sa makalupig, wala sa makaluto sa ila. Pero sa siningat istorya sa maghukom o kung sa Judges chapter 6, dili makita natin confirmation sa puno sa Diyos na gintugot sa Diyos ang mga katawhan niya, mga Israelita, na malupig sila o kung mapildi sila sa mga kaaway tungod sa isa ka espiritu na hindi sila mapanasakupon, hindi sila magtuman o kung mag-obey sa mando sa ating mahal na Ginoo. So akong siya pagkatiguluhan sa sining aga. So in short, yes, nalupig sila, nalutos, napildi sila ang mga katawan sa Diyos ng mga Israelita. Pero wala din na magtapos ang istorya sini. That's why sining aga akong siya pagkatiguluhan, fighting back. Amen. Fighting back. Kung saan again search ko na kayo na iyang meaning sa ano na, sukol, ano siya? Fighting back, ano ko sa Bisaya? Sukol balik. Yes, sukol or away balik. Amen? Okay, so sa atong bibasa kayo na, napildi sila, taluluoy sila, oras daw mag-aani sila sa ilang patubas, sa ilang uma, yes, gilayon ang mga kaawan, yes, nag-aadtog, ginasulong sila, and then ginapanguha ang ilang mga produkto. Taluluoy tayong kahintangan. Pero sa siningatak na, ingon ko, wala pa magtapos ang istorya na, yes, kagini nga istorya nga ini, yes, gamito na ito ng istorya nga ini, nahanungod kay Gideon nga ini, lesson, nahanungod sa kabuhay ni Gideon, kung paano si Gideon gindamit sa Ginoo, agud maka-fight back, agud makapag-iaway, agud makasukol siya. Amen. So, matapos ining istorya nga ini karon, nga kasubong sa aton. Balan po, I know nga tanan kita diri may mga times or may mga circumstances sa kabuhay naton o may mga panahon sa kabuhay naton kaysa nga bisang magsalig na kita, Kristiyano kita, pero hindi man nato malikawan. Anong likawan? Likayan. Hindi nato malikayan. Kasi yes, kumpiyansa kita, dugan ako sa church. 5 years, 10 years na ako sa church. Ginagamit na ako sa ministry. Pero hindi nato malikayan. Yes, tama. Nga, bisa matakihon kita sa kaaway. So, amo na siya ang the best nga ano din, pagkakataon sila nga agang ari kadri. Yes, kinahanglan nato mag-fight back. Kinahanglan natin awayon, lumaban muli. Kinahanglan natin nga awayon o kung sukol balik. Yes, amen? Kinahanglan natin. So, fasten your seatbelt, higtain mong pahadra. Yes, kaya mag-upisa kita sa aga.
Amen. Pag-iaway ini, hindi na siya joke-joke. That's why ako wala ko masanay sa joke yabi. Kay halos is ang gina-reveal sa Ginoo sa akon is kinahanglan mapaligon, mapagakod. Kaya ang pagkabuhi Kristiyano is na-inspire ako sa tinagablang Christian life is not a playground, it is a battleground. Away na siya. That's why ako dito sa Ginoo sining aga. Nga kinahanglan nato mag-fight back, kinahanglan nato mag-away balik o magsukol balik sa ako nanuman nga ginumpisahan ako sa Ginoo sa aton nga ako may best kita, may thanks kita, nga maluya kita, mahuyang kita, pildi kita, pero salamat sa Ginoo. Ining pulo sining aga gamiton sa Ginoo agog restore o kung ma-revive tima naton, ma-renewed, and then handa liwat kita makipag-sukol o kung makipag-away. Una nga punto, pila laman 5 punto atong kuhaon diri sa lison sa kabuhi ni Gideon. Una, God calls the unlikely. God calls the unlikely. Magingon kita nga unlikely, murag dili ang ngayan o kung dili, yes, unlikely. Dili siya qualified. Si Gideon, God ang Diyos nagapanawagan sa mga tao nga dili qualified. Unlikely, dili ang ayan sa sinang ministry na o kung sinang task na nagitawag sa Ginoo sa ayan. Basahon nato sa Judges Kapitulo 6 versikulo 11, supon nato nila siya. Ang gibasa naton kay na dito, amo tas istorya, ang hinungdan kung nga anong dahilan kung rason kung nga ginalaw sa Dios nga mapildi ang iyang katawan nga mga salita, then isugpo naton ni siya. Isumpay naton ni siya ang verse 11 to 16. Kag sabayo dira, basahon nato ang verse 11 to 16, nagingon ang Biblia dira karon, ilungguhon ko lang para dasig kita. Karon nagabot ang anghel sang Ginoo sa Ofra. Nagpungko siya didto sa puno sang kahoy nga trebento nga iya ni Joas nga kaliwat ni Abiezer. Si Gideon, ari na si Gideon. Si Gideon nga anak ni Joas nagalina sadto sang trigo sa dalom sang pulugaan sang ubas agud hindi makita sang mga Midianhon ang trigo. So anong dahilan, rason nga nagapanago siya nga nagalinas siya sa trigo sa produkto nila to? Kaya tungod na, napanago siya, agud na hindi siya masulong, agud hindi siya makita sang kaaway nga mga Midianhon. Maluya, mahuyang siya, wala siya inugbato, wala siya inuglaban, inugbato. That's why kapanago siya samtang nagalinas siya sa produkto nila. Okay, verse 12. Nagpakita sa iya ang anghel sa Ginoo kag nag-ingon nagsiling, ang Ginoo kaupod mo, maisog kag makusog na tao. Verse 13. Nagsabat si Gideon, Sir, ang Ginoo kaupod namon. Kung ang Ginoo kaupod namon, nga aamoy ni ang amon kahintangan. Question mark. May pagduda pa si Gideon, may doubt man siya. Bisan mighty warrior siya, may pag-doubt siya. Sir, kung nga ang Ginoo kaupod namon, nga amo ini ang among kahintangan. Wala siya nagahimo sang mga milagro, pareho sang iya ginhimo, sadto sang ginpagwa niya sa Ehipto ang amon mga katigulangan. Tanan kita familiar, di ba? Kung paano ginsubaybayan, ginlid, gindahit sang Diyos ang mga katawan niya, Israelites, gikan dito sa pag-ulipon sa mga Ehiptohanon. Kaya balo kita sina. Ang istorya sila kung paano sila gintuy-tuyan sa Ginoo, ginpihak ang Red Sea, ang pulang dagat, para makatabok sila, para malikaw sila o kung maspiri sila sa kamot ni Haring Faraon, ang tunto nga hari sa Ehipto. Amen? So, mo ng istorya. So, mangkot siya. Doubt siya, may ara siya pagkabalaka. Sir, kung Diyos ang kaupod namon nga, gintubutan niya nga, ginalaw niya nga maperdi kami sa mga Amalit nun, kag mga Midianhon. Kung ang tuod-tuod gid man ang Dios nga kaupod namon. Verse 14. Ingon na dayon nagsiling ang Ginoo kay Gideon, lakat gamita ang bugos mo nga kusog sa pagluwas sa Israel sa mga Midianhon, ako gid ang nagapadala sa imo. Verse 15. Nagsabat si Gideon, pero Ginoo, paano ko maluwas ang Israel kaya ang amon pamilya, amo ang pinakapigaw sa tribo ni Manase. Ang tanan nga mga anak sa Dios magasiling pinakapigaw. Sa Bisaya anong pigaw? Huyang? O, mahuyang? O, pinakamahuyang. Okay, confirmation na Gideon sa iyang kaugalingon. Ingon siya, paano naman madaog? Paano naman maluwas, Ginoo, ang mga katawan sa Israel? Kaya kami ang pinakamahuyang sa tribo ni Manase. Kag ako pagid ang labing kubos sa amon pamilya. Okay, confirmation na? Mismo si Gideon nag-ingon na mahuyang siya, pinakakubos sa iyang pamilya. Okay. Verse 16, nagsabat ang Ginoo, buligan ko ikaw, kaglaglagon mo ang mga Midianhon nga daw sa nagapagig-away ka lang sa isa ka tao.
sa amo ng pulong sa Ginoo sa iya. That's why ingon ko ang first nga punto is God calls the unlikely. Ang Diyos nagatawag sa mga dili angayan, mga mahuyang, mga mapigaw. Ginconform ini sa pamulungon mismo ni Gideon na ginako niya sa iyang kagalingon nga Ginoo, paano ko matabangan, paano ko maluwas ang ako mga katribo, mga Israelites, tungod ako ang pinakapigaw, pinakahuyang sa among pamilya. That's why pero sa Diyos iya wala ko imposible. Sa kaugalingon lamang ni Gideon, nag-ingon siya nga mahuyang siya, pero sa Diyos, ingon ang Diyos sa verse 16 na nagsiling ang Diyos, nagsabat ang Ginoo, buligan ko ikaw, kaglaglagon mo ang mga Midianhon nga daw sa nagapagig-away ka lang sa isa ka tao. Amen? Mga kapatid, sa atong kabuhi kung isa, yes, mag-abot ang mga testing and trial, test of faith ngayon na. Yes, kisa magkasiling kaingon magkita sa atong kagalingon niya. Yes, hindi ko kaya. Mag-give up, ginwali ko ni kahapon dito. May times kasi nga mag-give up kita, yes, katungod ginagatan-aw kita sa atong kaugalingon. Yes, nag-base kita sa atong kaugalingon, nag-base kita sa mga bagay butang na atong makita. Pero ang Diyos iya dili. Wala siya nag-base, wala siya nag-base na kung ano man ang nakita mo, hindi man mo na nakita sa Diyos. Pero tanaw sa Diyos na ang balansa sa Diyos na kaya na gamitin ang mga unlikely, ang mga bagay butang na hindi o kung hindi madayaw sa tao, pili sa Diyos na gamitin para maging mighty warrior kasama ang kay Gideon. Palabakan ko na ating mahal na Ginoon. God calls unlikely. Kaya sa Diyos, nagpakita ang Diyos sa mga tao, sa mga alagad niya, nga dili angayan. That's why sa atong kaugalingon, di kita mag-ingon, o di kita maghambal nga, dili ko ni kaya, hindi ako professional, hindi ako college graduate, o kung ano man nga degree dra, ano man nga klase nga bachelor dra, yes kapatid, kami mga pastor, yes sa among kaugalingon, gina-consider, consider ko na, admit na amoy na, yes, undergraduate ako. Undergraduate, wala ko tapos tungkol sa binugoy kauna sa una. Lahi ang akong nasa isip ko, lahi ang enjoy sa kalibutan. Undergraduate ako, primero ko nga pag-upod, pagsabay kay Pastor Pio, ang mother church sa dito sa Gimaras. Yes, una ko nga pag-uyat sa microphone, nagakurog ang akong kamot. Ang microphone nga nang may wire nga na. So dito sila sa may multicam, ako na nasunahan. May nagahawid sa wire, dito na ko, lakaw ko yan. Dala ko ginahuidan nila ang mic, mabalik ako kay dakurog ko sa nervyos ko. Ano na to na, dili ako, mahuyang ako. Uhiyao na gani. Mahulawon. Wala ko sang ability para ihambal ko ano dira ang dapat ko ihambalon sa tabangan sa tao. I-admit ko sa akong kagalingon. Pero sa liwat, salamat sa mga conferences, salamat sa mga revival na gidala ako ni Pastor Ping. Pag dito ako nakalayuhan, anong ginhimo? Yes, ginadmit ko sa kagalingon ko. Nga Lord, not by might nor by power, but by your spirit lamang, Lord God, ang akong kinahanglanon. Palapakan naton, ang atong mahal na Ginoo. Amen? So iba, pag ang Diyos iya nagpili sa ato, idili kita magtanaw sa aton, kagalingon. God calls the unlikely. Mga dili angayan, mga kubos, pariya kay Gideon. Nag-ingon siya, ginconfirm niya silang pulo, Ginoo, paano ko matabangan ang akong mga katribo, ang akong mga katawhan, na silita kay tungod na kubos ako. Ako pinakakubos sa among pamilya. Mahuyang kami. So, amo man kita sina. Amen? Kana kita man. Mga kubos kita. Dili kita ingon nga, above kita sa atong mga pastor o kung idili kapatid. Tanan kita, bisan pa kami mga pastor, before kami magtindig sa pulpito is daghang mga luha, yes, ang amo uyang dra, yes, hibi sa Ginoo Lord, balaan ko Lord God, ikaduha ko parang ini Lord God, na paggawas Lord God, sa pagwali sa ibang mga churches, Panginoon God, admit ko Panginoon God. Bisan sa hotel, nagapag-iubos ko Lord. Although nga bisan kay ina nagabot ko Lord, bisan magtinunaan pa ako Lord, pero nagapata ako Lord, ang mga tinunan ko hindi maging walay pulos ini, kung hindi magpupunan ni mong Holy Spirit, Panginoon God. Maging walay pulos, Panginoon God. Ang mga preparasyon ko, mga notes ko ni Panginoon God, kung hindi magsabay ang balal mong Espiritu, Panginoon God. Kag magagwa, Panginoon God, nga wala gihapon ka sa may ginahimo, Panginoon. That's why you need nato magpaubos. Admit nato nga kita unlikely man. Katulad ni Gideon, mga kubos kita sa tubangan siya. Pero bisag kubos kita, ang Diyos nagapangita, gihapon ka nato, palampakan to, ang ating mahal na Ginoo. Nagapanawag ako ng nato. Yes, amen. Number 2, 5 mga kapuntos. Number 2, God tears down before He builds up. Magingon nga, tears down, laglagon o kung gupo niya, anay. Bago niya i-build up. Okay, basahan ito sa Biblia. Chapter 6, maghuhukom, 25 dangat sa 27. Sabayin ninyo dira.
Judges chapter 6 verse 25 to 27. God tears down before He builds up. Nga ang bot siling ang pagsabot sina o kung bot silingon sina is wasakon anay sang Ginoo i-tears down anay bago i-build up. Okay ha? So basahon na ito Biblia. Sadto man naggabi nagsiling ang Ginoo kay Gideon. Kuha ang ikaduha nga pinakamaayo nga baka sang imong amay. Atong pito na katuig. Dayon guba ang halaran ni Baal nga ginapatindog sang imong amay kag guba man ang huluhaligi nga simbolo sang diyosa ni Asherah nga ara sa tupad sang halaran. Verse 26. Pagkatapos magpatindog ka sang husto nga halaran para sa akon ang Ginoo nga imong Dios sa ibabaw sang sini nga bulubukid. Dayon ihalad mo sa akon ang turo nga baka bilang halad nga ginasunog kag gamita nga gatong ang uluhaligi ni Asherah nga imong ginpangutod. 27. Gani ginupod ni Gideon ang napulo niya kasulugoon kag ginhimo niya ang ginsugo sang Ginoo sa iya, pero ginhimo niya ini sang gabi tungod kay nahadlok sa iya pamilya kag sa iya mga kasimanwa. God tears down. Gusto sang Dios nga maipahimo anay sa aton nga pagwasak, pagguba sa kunanuman nga dapat wasakon kagubon sa aton kabuhi, mga idols. Amen? That's why ang nagingon ng Ginoo naghambal ang Ginoo nga lakat ka kagwasaka, guba anay ang mga ginpatindog nga mga halaran o ni Baal. Kay tungod ang iyang amay nagpatindog sinha. So that's why ang sa Biblia nga gabi wala ginhimo ni Gideon sang hayag kundi gabi siya kay tungod nanuman verse 7 gani ginupod ni Gideon napulo ka mga sulugot ginhimo niya ang gisugo sa Ginoo sa iya pero ginhimo niya ini sa gabi tungod kay nahadlok siya sa iyang pamilya kag sa iyang mga kasimanwa. So butso nga na pagsabot siya kay tungod iyang pamilya is nagasimba pa o kung nagahalad-halad pa sa halaran ni Baal. Diyos. Amen? Idolatry. So kung mag-ingon kita nga idolatry o Diyos, so hindi naman nagapakiga istorya na hanungod sa mga rebelto. Sa kaboy atong Kristiyanon may mga times hindi kita maka-fight back o kung makipag-away tungod may ara Diyos sa atong mga puso. Amen? Ano mga Diyos, Pastor? Ingon ko, hindi lamang magsiling kita nga idolatry o kung Diyos, hindi lamang it not speaks about sa mga revolto o kung ano mga revolto ang ginawasak nato. Makita nato nga dira nga mga revolto dira, sabi nato na mo na Diyos, hindi. Sa kagalingon nato mismo, sa puso, sa kabuhi naton, may ara dira ang mga Diyos na dapat wasakon. May ara dira ang mga Diyos sa kabuhi naton na tinalan, dugbukon, wasakon nila sa bago kita sa gapan sang Diyos sa daw para maka-footback kita, maka-away kita, makasukol kita balik sa kaaway naton. Amen. Just like for example na Diyos, pride. Diyos ina siya. Selfishness, pride, ano pagid? Bugal, ano pagid da? Damo lang, sala. Ang sin nga atong ginahuptan. Bisan pagani ang time na to, pwede na ito maging himo ilang na Diyos. Property, mga propiedad nato na kung isa mong naging dahilan para maglagad sa Ginoo, pwede na siya maging Diyos naton. So kinahanglan wasakon, i-tear down nila siya, kinahanglan dugmokon nila siya, kuhaon, takasun nila siya, agod na masagapan kita sa Espiritu sa Diyos para makapangalagad kita talon sa itahiyon, agod mahuman na lambot naton, ang lalambuto naton ginaaman sa Ginoo. Palapahaton ang atong mahal na Ginoo. Pride. Sin, pride, selfishness, bugal. Ano pa sa kabuhi mo nga hindi Espiritu sa Ginoo? That's why gitudloan kita sa pulo sa Dios ang 9 fruits of the Holy Spirit sa Galatia 5:22 ra. Pamilyar kita sina, amo na siya ang Espiritu nga dapat magahari o maging Dios sa atong kabuhi. Kag kumuluwas dira, yes, luwas pa sila lang nga mga espiritu nga kinahanglan i-tear down na siya. Kinahanglan dugmokon, kinahanglan wasayo nila siya. Kinahanglan patiyon nila siya nga mga espiritu nga Diyos nga nagahari sa atong mga kabuhi bago kita makipagsukol, makipag-away balik, mag-fight back balik sa atong kaaway ngayon na. So mo ni mando sa Ginoo. May mga bagay butang nga gimando ang Ginoo kay Gideon. Sila niya, yes, wasaka, guba ang halaran ni Baal nga ginhimo sa inyong mga may. That's why si Gideon ko siling ang Biblia da ginhimo gidman ginsunod gidman ni Gideon ang mando sa Ginoo pero wala niya ginhimo ini sa adlaw sa hayag kundi ginhimo niya ini sa gabi kitungod na hadlok siya sa iyang pamilya kag sa iyang mga kasimanwa. Amen.
So pero wala siya pong mahimo, bisag nahadlok siya, yes, pero kinahanglan tumano niya na ang mando sa Ginoo. Nga kinahanglan may ara siya gubon. It speaks about sa aton mga kagalingon, ang application sa aton kabuhi Kristiyano is may mga bagay butang or espiritu nga sa atong kabuhi isa nga naging Diyos siya kang dapat nato ina ibaliwala. Dapat nato ina sikwayon. Amen. Magpaubos kita. Kaysa among pagpangalagad, experience namon, yes, akong sa grasya kag sa bugay lamang sa Ginoo, na-disciple ako, isa ka tuig kag tunga, and then sa grasya sa Ginoo na ano ako sang filled ako sa Holy Spirit, and then abi mo ang akong kaugalingon sa una is may pride man ako. 14 kami magigsuon. Ikawalo ako. May pride ako sa akong kaugalingon. Nakatrabaho ako sa Sagwa 7 ka tuig. Yes, ang asawa ko si Mrs. gipaapas ko dito 2012. 4 sa katuig, mga almost 4 years kami dito sa Malaysia. Nagtrabaho ko dito, ako 7 years dito. Kag ang akong bugal, yes, tama gikataas. Gikuha ako sa isa ka Chinese dito nga negosyante nga maging dog trainer, ginhanas ako, gin-training ako, ipadala ako sa dog training school nila. Pila ka bulan, nag-alaga ako dito sang aso, man na. Iro, 63 kabilog, kag ibang mga iro ina, yes, ano namon sa show, or yes, dog show. Nag-isa ko dira. And then, time na ginalaw man sa Ginoo itong time, 2009, kung di ko magsala, 2010, yes, nag-intra kami, nag-join kami sa International Malaysian International Dog Show. Yes, competition dito, iba na mga, may Pilipinas, isa, sa Korea, may isa, kada nakasulod ako sa top 3. Sa Facebook ko, nagtawan niya dira. Pero tungod sa pride ko, kaya gusto ko, ang ako nga motibo is maging sikat ako, professional ako nga dog trainer, na pag-uli ko diri ang akong mga igsoon, tudluhan ko sila, agad na magnegosyo, mag-open kami negosyo, kaysa time sa 2007, 2008, 2009, yes, medyo ang di pa gitsado ka, ang mga iro, wala? Karoon na siya ang iro nga dala sa mga tao, ulihin na siya. So una, wala pa na. So ang handong ko is, ang plano ko sa kabuhi ko is, makauli ako sa Pilipinas, and then mapunta kami sa negosyo, ma-open ako sa dog training ba lang, school para, yes, dako income. Pero wala din allow sa Ginoo. Sa piyak yes, time din allow sa Ginoo is, gidiscourage ako sa Ginoo. Gikagat ako, ang akong amo nga Chinese, nagbalit siya, o isa ka rasa, nga German Shepherd, gikan mismo dito sa Germany. Kadang language ang German is hindi na ko maano ang command. Kaya may command na siya. Before ka magtudlo sa irong ina, dapat ma-memorize niya na ang 5 basic na obedience kina. Come, sit down, sit, hail. Amo na siya. So kaya lang memorize. Pero ang pronunciation sa Germany is iba. Ang no sa ato diri is nay dito sa ila. So may mga lahi nga mga no. So wala ko ma-comply. Yes, gipaak niya ako. Dili ako gipaak. Hapit ba, gintugot ba sa Ginoo nga, hapit sa puso nako. Na nag-ano din ang dugo. So dito na-discourage ako. Sini ko, gahandom ako nga maging dog trainer, professional. Pero kung amo lang ni nga patyon man lang ko sa iro, mahayo pa mananom, na lang ko kamuti. Wala pa ako, mahayo pa masagot, na lang ko kanding sa amo. So muna ang plano ko, bugal, may pride, may handom ako. Pero sa piyak yes, wala dito amat-amat na ginapakita sa Ginoo sa akon nga iba ang plano ko, iba man ang plano sa Dios sa akon. Hasta sa uli, gitugot man sa Ginoo si Mrs. Istorya kami kayo ni Pastor Cecil. Ang mga testimony namo dito, namatay o na-expire ang passport ni Mrs. Ako buhay pa nga akong passport. Then nagapropanago siya dito sa Malaysia. Tama kalisod, kabudlay kalisod sa kabuhi dito. Nga ang mga pulis dito, 24 hours niya garubing na sila yan. Bisa magsunog ka lang na basura mo, katuan ka sa pulis, check upon dira kung bala ano ka nang pasado inang pagsunog mo, kung hindi kung sakto proper ang pagsunog mo diyan. May mga-complain sa imo sa pikas sa piyak nga gate o sa piyak nga pader, sigurado. Mabalaan nila nga lain ang imong ligwahe dira. O Pinoy ka mo, ma-detect nila, sigurado paadtuan ka mo sa mga pulis. So si Mrs. nakasulay na siya. Nakatulog ina siya sa lasang dito kay tungod nga nabalitaan nila nga naay Pilipina o nga dito nga walay papilis o expire ang passport. So kanang kabuhi namon sa una, walay kalayaan. Amen? Pero kinahanglan namong pagkibatuan tungkol sa panawagan sa Ginoo. May calling ang Ginoo, nag-uli kami diri. Bisang pang akong anak na panganay na panganak ito dito gidisiplina man kami gihapon sa Ginoo. At the time nag-join ako dito sa fellowship sa Malaysian Christian fellowship, nag-join ako, may word of God ako. Na-receive ko na si Jesus Christ. Pero wala pa ko kahangop, wala pa ko ka-intindim, hindi pa na ako masabdan ang gitawag na calling sa Ginoo sa akong. Nagapropalagyo pa ako. Pero dito sa time, ang akong anak panganay, mano grade 5 nga karon, yes, nabunag siya nga may ara butas ang iyang korason.
Dito ako disiplina sa Ginoo, ang tanan niya ay ang income, ang pundo namo, ang pundo ang pila lang. Pero sa grasya sa bugay sa Ginoo, gigamit itong isa ka pastor dito sa Malaysia, kag siya ang gigamit sa Ginoo agud mahimun-an yes ang kinahanglanon dito sa pagpanganak ni Mrs. dito sa Malaysia. So ito na nga ko, matamat na, ginbahayag sa Ginoo sa akon, ang gitawag nga calling o panawagan. Pero sa pihak sina, wala ko gihapon masabtan, nga may inaay mga bagay butang sa akong kaboy, ang pride ko, ang bugal ko, ang selfishness ko, kinahanglan ko din sa bubuon, wasakon, pari-pariya sa ginhimo ni Gideon. Ang idolatry, ang Diyos, ang halaran ni Baal na mismo ara sa iyong pamilya nga na kinahanglan mag-decide siya sa pihak na may kahadlok siya, may katalaw siya, pero kinahanglan titangan niya, agad magamit siya, agad makipag-away, makipagsukol balik, kinahanglan i-tear down niya, kinahanglan wasakon niya ang mga sari-sari ng mga Diyos sa iya ang pamilya, sa iyang kabuhi, para pangatay ang ating mahal na Ginoo. Amen. Kaya sa atin, basi sa atin karon sa siningatak na, basi minaapa Diyos diya, kinahanglan wasakon mo na, agad makipag-away, makipagsukol, lumaban balik, yes, makipag-away kita. Isa sa mga rason dahilan na pag hindi mo na ma-tear down, hindi mo na siya mawasak, yes, no wonder di ka magtingala kung nga pirmi ka balik-balik ang kaaway, pirmi ka nagalupay-pay, revival ka rin adlaw, pagkasunod na adlaw, luya na pod. Amen! Kay tungod na ay kinahanglan i-tear down, kinahanglan wasakon na. Amen! Kaya mo ng kalaban sa Holy Spirit. Makibatuan natin na. Tingnan ko, hindi ang idolatry is sa ribulto, makita na itong dili. Naasa ko galingon ang delikado nga idols. Amen? Kag kinahanglan maging sensitibo kita na. Himuot na lang, maibulig magtabang sa Ginoo, Lord. Burigi ako, Lord God. Yes, Ginoo, Lord, mahangpan, masabtan ko, Ginoo, Lord God. Yes po, anong klase nga idols, Lord, anong klase nga halaran ni Baal or idols, Lord God, sa akong kabuhi ka kinahanglan ko, Lord, i-tear down, kinahanglan ko, Lord God, wasakon, ang Lord, may kalayaan, ang Holy Spirit, Lord God, na magahulag sa akong kabuhi, Ginoo. Palampakan natin natin, mahal, Ginoo. Amen. Next, number 3. Punto, ikatatlo. God reduces to reveal. Okay, na-tear down na, nahimo na ni Gideon, na-tear down niya, nawasak niya ang idols, naginhimo halaran sa iyang halaran ni Baal, naginhimo sa iyang pamilya. Dili naman sa point number 3, God reduces to reveal. Nga ingon, pagsabot siya na, yes, gusto sa Diyos nga bawasan, reduce, agad na mapahayag siya. Kaya kung kisa sa atong kabuhi, kisa kung naata sa ibabaw, naata sa itaas, matingala kita nga, wala man kapahayagan ng Ginoo. Kung permi lang pride, permi lang boast, permi lang bugal, nagapibaw, ako ni, kaya ko ni, ako lang. That's why kinahanglan sa Diyos niya i-reduce ina. May mga bagay butang sa kabuhi naton na i-allow sa Ginoo nga kinahanglan i-reduce ina agud na mag-aabot ang gatawago ko makapahayag siya sa tuang. Basahon naton ang Judges chapter 7 verse 2 dangat sa 7. Judges, hukom, maghuhukom, Kapitulo 7, versikulo 2 dangat sa 7. Basahon na to. O kung ikaw lang nga nakauna kita, sige basa ako man amate. Maghukom, louder lang siya. Maghukom 7, chapter 7, verse 2 to 7. Para tanan ng sabdan. Sige. Maghuhukom, Judges chapter 7, verse 2, dangat sa 7. Okay, para dasig Ang Ginoo ng Gideon. Yes. Nagdalayo kay mga tawanan na mingban na timo. Nagdalito ko ang pagbuntog sa mga Midyanhon. Pagkaligon niya ang mga salita na nakadaog sila tungkol sa ilang gahong kung ako nila pasidunggan. Yes. Sutingin ang imong kasundaluhan na katong nahadlok kanimo pagsulti busa sa 22,000 ang mumulit o 10,000 lamang ang nagpabilin. Verse 4, ang Ginoo mingon ng Gideon, daghan gyapon sila. Sila ngadto sa suba ug sulayan kung sila alang kanimo ang paubanon ko kanimo muuban kung ang dili o paubanon dili muuban. Verse 5, gidala ni Gideon ang mga sundalo ngadto sa suba ug ang Ginoo mingon kaniya, lain na ang tanan nga
nga mulala sa tubig. Laklap. Oh, okay. Sama sa iro, ikan mo atong muluhod aron pag-inom. Verse 6, dihay 300 katao namin ni kubo nikabo sa tubig. Pinagi sa ilang kamot kung ilala niini ang uban ng tuhod aron pag-inom. Verse 7, unya ang Ginoo mingon kang Gideon, luwason ko kamo og dadpon sa mga hindahon pinagi sa 300 katao nga milala sa tubig. Papaulia ang uban. Amen. Salamat sa pagbasa. So, God reduces to reveal. Luyag sa Diyos, ang pagpaborito ko diri is a verse 2. Ingon siya, ang Ginoo mingon kang Gideon, daghan ra kaayo kining mga tawhana nga miuban kanimo, nga gamiton ko aron pagbuntog sa mga Midianon. So nakita sang Ginoo nga ang mga kauban, mga grupo soldado nga gidala ni Gideon, daghan kaayo. Mga 32,000, kung imong tunanda, 32,000 kabuok. So nakita sa Ginoo, Diyos ang mga kauban niya. So nag-react ang Ginoo. Oh, daghan kaayo oy. Daghan ka mo mag-outrage. Oy, iba na yun. Kaon naman ito ka, no? So, iba bilin lang. Baga, no? So, mo na siya. So, kagingon na Ginoo, daghan na kayo. Bawasi. Buhini na siya. So, anong pagsabot siya na? Anong bot siya na? Sometimes, sa atong kabuhi, God sometimes reduces our resources to remind us of His power. Kana ang application sa atong kabuhi. Kaya kung kisa, magsalig kita, nga daghan kita, pero dili magupo na presensya sa Ginoo kaya ibang pasaway man. Amen. Wala ko sa magitumod, wala ko kailangan. So, kana lang ba ginagamit ko ang ilustrasyon. So, kining gusto sa ating mahal na Ginoo is bawasan, i-reduce, agod na ma-reveal, mapahayag ang iyang dahom. Kaya kung daghan kaayo, nagingon ang Ginoo, basig kung magsalig sila nga daghan sila, nadaog nila ang laban o ang away ngayon, tungod kay daghan sila. Bitigid, amen? Pero kung jutay sila, yes, madaog nila laban, jutay sila kayo, pero ang ma-reveal nila, ang mapahayag nila is hindi ang kadamon, hindi ang quantity, kundi ang dahon sa Diyos na nag-sabay, nag-upot sa ila. Palabanon ang ating mahalaga noon. Amen? So God reduces. Ginaalaw sa Ginoo nga bawasan ang mga bagay butang sa kabuhi nato. Amen? Mga resources nato. Amen? Okay, nag-testify, nag-sharing kami kagabi. Namiyaan ko mag-sharing. Yes, may si pastor na ninyo diri. Yes, taga-istorya sa ako nga testimony nga gatrabaho sa una, nako ang income, bastante kayo. Pero nga ginalaw sa Ginoo nga makakas dito siya, matanggal siya, kung siya mag-decide matanggal siya, ay gusto sa Ginoo nga magapangalagad kami iya nga hindi magsalig sa mga resources. Gusto sa Ginoo ipakita nga yes, wala kami sa income, nga dalag ko bisan tatay na gina na fellowship na nakasharing ko man. Nga naman pastor nga mga anak ko nagtrabaho sa dakong kampanya, nagbiyaan nila trabaho nila tapos nagpastor sila wala sahod. Yes, mismo nabatian ko gikaina. Nag-inspire ako dira sa mensahe sa nga aga. Nagpastor na trabaho na ang establishar na ang trabaho pero ang gibayaan nila. Yes, isa pa pangalagad sa ino. Pagsunod sa Ginoo, hindi ang atong source of income, hindi ang atong panghabuyan, ang atong salidad, kundi pagpuyo na po niyang Diyos, magkapakita, magkapahayag na siya, kauban natin sa pagministeryo. Amen. Ang purpose is mag-glorify siya. Siya ma-reveal, siya maihayag sa bulhaton sa Banwa, sa syudad kang San Carlos. Ang testimony na mo dito, bisa kapilig na nagamit ko permin, ito sa doon sa ginapangabudayan ko sa Lorenzo. Tama ka, kay Iban, wala man ito kahapon sa Kalaon. Tama ka layo ang dalan, rough road pa kayo, pilit pang yuta, hindi makasulod na sa sakyanan, pero pag abot maulanan ka, hindi ka nakagawas. Hindi ka nakagawas kaya tungkol ang yuta is tama ka pilit. Yes, tapos bulo, takladon pa kayo. And then sa mga wala nakabalo, nakabati sa testimony ng one time, pagkatapos humansimba, yes, ang jeep nga giprovide mo sa Ginoo sa church, 24 ka buok, ang iyang pasahero, may nagakabit pa sa luyo, na-disgrasya ang jeep, wala nang patay ang makina, pagtukad sa bukid mo napatay ang makina, naglusos pa, ubos, natumba ang jeep, may naapay na buros nga babae, 3 ka buok,
Pero sa grasya sa buhay ng Diyos, ang mga tao na nakikita sa palibot, sila yan, nagatsiabaw, nagasinggit sila, nga magtawag na sa ambulansya. Pero sa grasya sa buhay sa Diyos, bisag amo 24 kabo, kapasero, magburos pa, pero nakita ko, kamot sa Diyos, nagulang na kamot sa Diyos, bisag isa kabuko, isa kapakat na dugo, wala makita mismo sa matundahan, katong jeep na ito. Para natin ang ating mahalag Ginoo. Kaya ang advantage ko ba na ito ang presensya sa Ginoo. Tapos ito pag nagdagan ang isa kaming bro dito sa balik sa simbahan. Pastor, nahapo siya. Pastor, nadiskasya ang jeep. So in short, nag-aapas ako dito sa area dito, sa location dito. Nakita ko, amat-amat na nagagawa sila sa jeep. Amat-amat, iba dito sa may bintana nag-aalagi. Nakita ko, yes nga, tanan sila, nakatindog sila. And then, ang ginhimo ko, abi mo, yes, nagluhod ako mismo sa tunga sang kalsada dito. Pagluhod ko, ginalsa kong do kamo dito. Pagkatuod, Panginoon God, ang Diyos ang Pater sa Diyos ang born again. Christian Panginoon God, tunay ka ang Diyos. Nagawon ko, nagatiman sa promesa. Nga kung sa diin man kami, ukod-dan, ukod-kuluban, mo kami Panginoon God. Palamahan doon, ang ating mahalaga doon. Pamatuod. And then sa tanod ko, gipabalik ko sa church. 24 sila, wala ko sila gipauli diretso, wala. Gipahayagan ako sa Ginoo, gihagagan ako sa Ginoo sa wisdom kaalam. Pastor, hindi pagtubuti ni isa sa ilang nga mag-uli. Kaya naibaluan ko man nga kung mag-uli sila. Yes, sigurado gid ang negatibo nga mga marites, amo ang madunggan dito. Maingon sila na mamatay na lang kamuda sa pastor nyo. Na mamatay na lang kamuda. So, ginapahayagan ako sa Ginoo. Ang ginihimo ko, yes, ingon ko, balik ka na sa simbahan. Bisag ko pa sa simbahan, balik ka na simbahan. Mag-alas 2 na sa kahapon, balik ka na simbahan. Di bali, magasto kita, maluto kita. Yes, ibante, balik ka mo simbahan. Ang inyong himon, kami ang maluto. Yes, kamo dito sa simbahan. Magpasalamat ka mo ang Diyos na ginhimo sa inyong mga kinabuhi. Sa mo na ginhimo namon. Style pa sila, ice cream pa sila para mabugnawan. Oo, para lang maano sila. Pero sa grasya sa bugay sa Diyos, pag next Sunday, balik tanan. Wala ni isa nga na-injikan sang yawa na magtundang na o kung mag-untat na sa pagsimba sa Ginoo. Kana ang Diyos naton. God reduces. May mga times nga allow sa Ginoo nga bawasan sa atong mga kabuhi. Agud nga mapahayag siya. Bisa pa sa tagsabi sa dugay na kita, yes, kung dugay na kita sa church, dugay na kita sa ministry, yes, kisa magdagpa ng ulo na to, na basta pagsabay bala, pag-bless, sabi na to, maisip kita nga, Lord, blessing, pero dili, ina-inatan ng mga patibong, o kung mga patibong, o kung paon, o anong paon nga dito, pastor, sa paon man, paon po, no? Paon sang kaaway, agog malimta na to, nga, pinahanglan na to ng gahom niya, dili, ang anuman mga bagay butang nga gina-allow sa kaaway ngayon na, o ginapaon sa kaaway ngayon na. Tunan ta. Yes. Ang tunan ta, no ka? Tunan po. Tunan na to. Nga, always kid nga, nasa baba kita. Amen? Tunan na to, nga kung mga bagay butang, pagkamaayos ang Diyos is, ako, ginato na, i-admit na to, Lord, hindi ni siya. I am just your empty vessel, Lord God. Servant mo lamang ako, Lord God. Bisa pa dito sa church naman, may isang gigamit sa Ginoo, nurse siya sa New York. Yes, wala siya gipatulog sa Ginoo sa kagabi sa March 24, 2020, kung di ka magsala. Yes, nagtawag siya sa kuha, pastor, ginadila ko sa Ginoo, pastor, nga ang kwarta ko sa bangko, ang dollar is just a paper, pastor, ginakonbikta ako sa Ginoo, nga ang church lang, masubong inyo lang. Yes, kinahanglan, mapatindugan sang sanctuaryo ang Ginoo. Ginhikbo siya sa Ginoo. After sa Bible study namon, yes, nanawag siya mga alas 2, hapon, nanawag siya. Kaya mismo siya ginakonbikta sa Ginoo. Kaya sa subong ginagamit sa Ginoo, maging supporter sa church dito sa San Lorenzo. So in short, ang balay sa Ginoo dito is, na siya, human na siya. Paglasya sa Ginoo. Kag-always yung ginaremind ang mga membro. Na bilang pastor, yes, ginahalungan to gid, sa puso ko, ginahalungan to gid, hindi kita magtanaw sa kung mga blessing na nag-abot sa aton. Tanan ina kaya sa Diyos, i-tear down kaya sa Diyos, yes, i-reduce ina, patuwan hindi kita maghalong sa atong pinusoon. Kaya sa Diyos, i-reduce ang tanan ina. So ang atong inspirasyon is, Lord, ikaw naghatag sini, ikaw nagtulog sini, Panginoon. Lord, tubuti man ini, Lord, at maging blessing man sa iba, Panginoon, God. Lord, tubuti ini nga magamit sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang mga bagay-butang, Lord, na ginahatag mo sa amon, o kung ginapaabot mo sa amon, Ginoon. So ginahalungan ng puso. Always to remind nga hindi kita mag-ingon nga sa ibang, ay, bago pa lang kami, ang church is 2 million na.
makasulod na 300 ka mga katawan. No, kapatid. Hindi niya lusod sa Ginoo. Wala yan naghandog ang Ginoo para kunako sa church. Ang handog sa Ginoo, wala man naghandog ang Ginoo para kunako membro sa church. Ang handog sa Ginoo, isa lang, na ang tanan, mapuno ang langit, hindi mapuno ang simbahan. Kanalang, delikado pag overdose. Overdose? Hindi man na overdose. Matamaan pala kita. Bugal na, amen, bugal. Delikado. So, akong prinsipyo is always kung remind sila kung may kaigsog. Hindi kita maghandom, hindi kita magkaroon sa bugal nga daghan kita o kung puno ang simbahan, dako simbahan, no? Kapatid, kabutigan ina sang yawa. Wala nagplano ang Diyos na mapuno ang simbahan. Ang plano sa Diyos is mapuno ang langit. Anong taman karon mapuno ang simbahan pero pinala ka mapalangit. Wala nagapadayon, wala nagatulong, wala nagakumit, wala nagakumit. Yes, wala hindi faithful sa buhaton sa Ginoo. Bisan ka pastor ginapabayaan. Useless gihapon nina. Halungan naton. May mga punto sa kabuhi natong mga Kristiyano nga ginaalaw sang Dios nga gina-reduce, ginabawasan, inaagod na ma-reveal siya, mapahayag ang iyang dahom sa atong mga kinabuhi. Palabahagon ang atong mahal Ginoo. Amen. Point number 4. God uses unconventional weapons sa pagkipag-away. Sa pag-fight back natin, pag-away, pagsukol natin balik. Yes, ang Diyos nagagamit. Mag-ingon kita nga unconventional weapons, mga bagay butang nga hindi kinaugalian o hindi pang karaniwan. Hindi pang kinaugalian bala, di ba? Ang kinaugalian sa military nga magpakipag-away is armas, kinahanglan, may armas sila, may tangkidigina, kinaugalian nila. Pero sa Ginoo ibaya. Pwede niya gamiton sa Diyos nga bisan anuman na di pang karaniwan, di kinagolian ng mga armas sa pag-away, kaya na gamiton like for example, simple nga pangamuyo mo. Ang pagiging prayerful mo, pwede unconventional weapon na siya. Ang pagiging tono mo, ang pagiging tither mo, pagiging giver mo, ang pagiging matutong mo sa pag-fasting prayer mo, pagiging giver mo, yes, isa ina sa mga susi, niya tawagin na siyang unconventional weapon. Sa pagkipag-away naton, hindi pang karaniwan. Lang tawon sa mga tao, balik sila dira sa every Friday, yes, evening, Daddy Vlog ako, correct prayer kita. Ang pagtanaw sa kalibutan sa ato sa mga tao sa ato, mga, basi malapawan nilang langit, ina. Di bali malapawan, hindi lang magkabos. Ang mula kay kulapaw, kay pwede ka drusos balik. Pero pag nakabos, ayawan ka pa, abot sa ibabaw. So muna, mga unconventional mga weapon ngayon na. Ano ingon sa Biblia? Basahon sa Biblia. Gingamit sa Ginoo ang mga unconventional weapon o kung mga di pangkaraniwan o kung di kinaugalian ng mga armas kina. Verse 16 to 22. Sa Judges chapter 7, verse 16 to 22. Basahon ko na lang sa Ilonggo Panasita. Ginpartida niya sa tatlo kadrupo ang 300. Okay. Kain na to, nabatian na to, no? 32,000 nga mga soldado. Gindala ni Gideon, pero ingon ang Ginoo, daghan tayo, Gideon, bawasin na. So, nag-reduce na siya, 22,000. Ginbiling niya 22,000. Ang remainder is 10,000. Pero ingon pag kita Ginoo, 10,000, 10,000, daghan pagyapon. Dili ko mahimaya sina. Hindi rin makita ang kapahayagan sa akong gahongga. Bawasin pag Gideon. So, hasta nga naabot sa 300 na lang. So, para masabtan natin. Okay ha? So 300 out of 32,000 na soldado, gin-reduce ang Ginoo, ang gingamit lamang niya is 300 lamang. Kaya sa 300 nila, gipartida sa tatlong grupo, tag 100 sila. Gipartida. So mo ng Diyos naton. Wala siya nagadepend, nagatanaw sa kadamuon sa quantity, kundi nagatanaw siya sa bisan jutay lang, gamay lang, as long ang Diyos mag-upon is ma-reveal ang iyang gahom. So dito kita sa verse 4, gin-recap ko lang balik, para may masabtan natin kung pila ang gigamit sa Ginoo. Sa out of 32, 300 lang ang ipabilin sa Ginoo. Okay, dito tayo sa verse 16 to 22. Ginpartida niya sa tatlo ka grupo ang 300. Nya ka mga tinawo kag ginhatagan niya ang kada isa sang budyong. Luwan, budyong. Amo nang ipon niya. Hindi armas. Hindi M16 o kung ano man nga mga klaseng armas, mga model ng mga armas doon, wala. Wala siya sa armas na gigamit. Una is budyong, kag tibod na may suga, sulod sinin. Verse 17, dahil nagsiling siya sa ilang, kung ara na gani kami sa dulunan, sang kampo, sang kaaway, bantayin ninyo ako, kag sundo ninyo ako, ano ang akon himuon. Verse 18,
kung patunugon ko kag sang akon mga kopod ang amon mga budyong, amo man ang himuon ninyo sa palibot sang kampo, kag magsinggit kamo sing tudo para sa Ginoo kag kay Gideon. So amo na mga armas gamit nila paghuni o kung pagtunog sang budyong na. Verse 19, tungang gabi na sang mag-abot si Gideon kag ang iyang isa kagatos ka kaopod sa dulunan sang kampo sang kaaway, wala lang gidugay nga na isla ng gwardiya dito. Din patunog nila ni Gideon ang mga budyong kag din pangbuka nila ang ilang mga tibod. Verse 20, amo man ang ginhimo sang duha ka grupo, kag samtang ginakaptan sang ila wala nga kamot ang suda, kag sang ilang tuo nga kamot ang budyong, nagasinggit sila, magapatig-away kita para sa Ginoo kag kay Gideon. Verse 21, kada isa nagpastar sa iyang lugar sa palibot sang kampo, pero ang ilang mga kaaway iya nagpaladyo nga nagasiniyagit. Verse 22, kag samtang nagahinuni ang mga budyong sang 300 ka mga Israelita, ginpaaway sang Ginoo ang mga tao sa sulod sang kampo, ang iba nagpalagyo sa Bitsita, malapit sa Sirera, hasta sa dulunan sang Abel ni Hola, malapit sa Tabat. So iyang ginhimo sang Dios. Gingamit God uses ng sa mga unconventional weapon. Anong klase ng weapon? Budyong. Kag ang ang tibod nga mo itong pamukha nila. Subot sila yung dadagat sa Ginoo sang kaalam, sang wisdom, bisan wala sila armas, pero ang mga armas nila, ang budyong na naging simbolo na amo na siya ang signal na nagasinggit sila sa ngalan sang buhi. Kadamanan na Diyos, nagapatig-away kami para sa ngalan sa buhi na Diyos. Kag dito, ano na halagatan sa ina, saan kadalagaan, palamahan ang ating mahal na Ginoo sa pagsinggit nila. Unconventional. Maingon kita ba, masilingkit ka nga. Duwalat pulos, do nonsense nga ihikuton. Pero ito na Biblia, amo niya ang pamaagi sa Diyos, kag nalutos, kag napildi nila ang ilang kaaway. Anong application sa Kabritisyano? Anong application niya? Ganito na to sa application sa itong kabuhi. Ingon bukay na, isa dira, yes, God's strategies often look foolish to the world, but they lead to victory. May mga strategiya na ginagamit ang Diyos. Nga abis ang kalibutan sa world, nakita natin sa kalibutan, abi nila kabuangan. Pero para sa Diyos, amo na ang madalid sa kadalagaan. Amen? Amo na ang application. May mga bagay butang o kung mga activities sa church naton, na ginahimo naton, abi sa mga tao sa kalibutan. Yes, kabuangan. Abi nila uyang tsimpo, sayang panahon, balaang pamilya, kag mag-antos, kag mag-amo-amo sila. Tanan na lang makita nila, pero wala sila kabalo. Yes, sa likod sila, ang rason nila, amo lamang nila, ang pamaagi, ang strategiya sa Diyos para naka-fight back kita, para nakipag-alay kita, nagabalik-balik kita sa magpangalagat sa Ginoo. Bisan pa, mag-ulan, init, bagyoman, palabaradon, ang ating mahal na Ginoo. Conventional. Mga walay nonsense. Nonsense ng mga bagay-butang. Pero wala sila kay balo, nga amo na pamaagi sa Diyos para makapag-away balik. Amen? Pagkamatutor na to. Yes, I know nga kamo mandiri nagaslagol nga. Kasubong man sa amo dito. Nagaslagol pag mag-ulan, ang mga disciples, tinaubang ilang mga sandalyas, kag magbaklay, magbagtas, kayong hanaptan dito bilid sa may highway. Nag-antos, makita sa mga tao, ano, pastor, yes, maghilanat, maghilanat, mga kabataan, yes. Pwede ba posible maghilanat? Pero kung wala ka pagtuo, pwede gid. Pero inang ginahimo nato, nagasulay kita, bisa nagabagtas, baklay, bagtas. Baklay kita nga nagaulan, pero ini ang pamahagi sa Diyos. Unconventional gani siya. Dito wag sa unconventional, hindi pagkaliwang. Nonsense para sa world, para sa kalimutan. Nonsense ang atong ginahimo, pero wala sa ibang na pamaraan. Sa kuhiya sa Diyos, na gamitin amo lamang ini para makipag-away, makipag-suffer, makipaglaban, muli sa atong kaaway na hindi makita. Para natin ang atong mahalaga nito. Tutong. Prayer. Join sa fellowship, sa outreach. Bisan may nakita may mga aktibidades sa balay, yes, i-sacrifice mo gina siya. Mabatian, madunggan mo gisa, mga pamilya na to. Yes. One time, nagkuyog ko kay Pastor Pio, disciple pa ko yan to. Nagkuyog ko kay Pastor Pio sa Handumanan, Revival, Pastor Pampir Ventura. Yes, ang asawa, nabili dito, may anak, may kapit ko. Duha ka lalaki. Mismo ang akong amay, nagingon siya, buang Norman niya. Tinaga, buwang niya. May anak siya, kapit pang anak niya, ginbayaan niya, ang asawa niya, diyalan dahil sa kamalig nila. Kanang mga tinagang.
Kag-asa ako yes, na-immune ako sina. Kag inang mga words amo ng kapitan ko. Ang napagiging buang namon para sa likuton sa Ginoo. Amo lamang ini ang pamagi sa tiya sa Dios para makapag-away. Ipakig-away namon ang pamilya namon, bisag hambalon, bisag magsulti, mag-ingon pa sila, nagbuang pero wala, hindi sila kabalo. Namo lang sa tiya pamagi sa Dios, kag wala sila kabalo. Namin pagkabuang-buang natin, amo sa pamaraan sa Dios, kag ginapakig-away natin sila para sa atong mahal na Ginoo. Palibahan ko ng atong mahal na Ginoo. Yes. Nonsense. Unconventional nga mga weapon pwede gamiton sa Dios. Mga nonsense nga mga likuton ginahimo naton amo na ang pamaraan sa Dios para maka-fight back kita. Makipag-away kita balik, kapatid. Amen. And then last, kita sa punto na ikalima. Ariyan. God fights for you but you must show up. Although bala na to ng Dios nagapakig-away sa aton, pero may ara kita responsibilidad. Magwa kita o magtikang kita sa pagtuon naton. Amen? Sa last point ni sa may verse 9 to 15, basahon ka. Sa itong gabi nagsiling ang Ginoo kay Gideon, sige na, salakayan na ninyo ang kampo sa mga miyanhon, pagdag-on ko kamo. Pero kung mahadlok ka nga magsalakay subong, ukda ang imong sulubuon na sipura, kag magdadto kamo sa ilang kampo. Verse 11, kag pamatian ninyo kung ano ang ilang ginahambal. Sigurado bid nga mangisog ka, nga magsalakay sa imo mabatian. Dani naglakat sila nga duha sa dulunan sang kampo sa mga miyanhon, nga sa diin may mga soldado nga nagagwardya. Verse 12, ang mga Midianon kaupod sa mga Maliknon, kag ibang katawan sa sidlangan, nagtampo dito sa kapatagan nga daw pariho kadamo sang apan. Grabe. Daghan ka pariho sa apan, ang kadagang kadamuon sa ilang kaaway. Kag ang ilang mga kamilyo daw pariho kadamo sa balas. Wow. Sa baybayon na ini maisip. Verse 13, sang dito na sila ni Gideon, may nabatian sila nga duha ka tawo nga nagaistoryahanay. Nagsiling ang isa, nagdamgo ako. Ang damgo man siya. Nagdamgo ako, nabatian, nadunggan ni Gideon. May anay doon, kasudado, nag-istoryahanay. Nadunggan ni Gideon, sila nga, sang dito si Gideon, may nabatian siya nga duha ka taong nag-istoryahanay. Nagsiling ang isa, nagdamgo ako nga may isa ka tinapay, nga barley, nga bilog, nga nagligid, pakadto sa atong kampo, kag naigo ang isa katulda. Dayon natumba ini, kag nawasak. Verse 14, so baybayin ninyo dra, nagsabat ang isa, inawala na sing iban pa kundi ang espada ni Gideon nga Israelinon na anak ni Joas. Padag-on siya sang Dios batok sa mga Midian kag sa aton tanan. Verse 15, sang mamatian ni Gideon ang damgo kag ang kahulugan sinin, nagdayaw siya sa Ginoo, nagbalik siya sa kampo sa mga Israelinon, kag ginsilingan niya ang iyang mga kaptanan, dali na kay padag-on kita sa Ginoo batok sa mga Midianhon. Anong gingamit sa Ginoo? Pamagi? Ginpadamgo niya ang soldado sa kaaway. Kag samtang nag-istoryahanay sila, nadunggan ni Gideon kung ano ang ilang pag-interpret sa iyang damgo. Nadunggan ni Gideon, nabatian ni Gideon kung ano ang iyang nadambuhan. Kag ang iyang nadambuhan interpret sa isa kay soldado sa kaaway na sila nga, inang bato nga nagligid ginadigan sa mga bukid, walay liwan, inang bato nga amo na siya ang sword of espada. Yes, ang armas ni Gideon na magatupa sa atong nga kampo kag magkalamatay kita. Church, nonsense ang pamaagi sa Diyos. Pero ano nga ba sa puno sa Diyos? Although ang Ginoo nagtawag sa aton kag siya nagapahibalo na siya ang nagapakig-away para sa aton, pero kinahanglan kita magpitang. Kinahanglan kita mag-step up. Kinahanglan kita nga maghulag. Bisan pa nga balaan ni Gideon, na Gideon, ako ang nagapakig-away. Ako ang magpapig-away para sa inyo, Gideon. Pero kinahanglan mo na magwa ka sa inyong kodada, magwa ka magpalapit dito, balaan nyo mo kahundan, Gideon. Kag dito, malapit mo, kag dito sa nagpalapit sila, dito yan nabatian. Nagdunggan niya. Di ba perfect sang damgo, sang soldado nga ilang kaaway. Kagindayaw ang ginimo ni Gideon is nagbalik siya sa iyang mga kopdanan, kaginmanduhan niya, ginhambalan niya, giingnan niya ang iyang kopdanan. Yes, ang Ginoo nagahatag sa ato siya, dali na kay padag-on kita sang Ginoo batok sa ato mga kaaway nga mga Midianhon. Palapakan natin ang ating mahal Ginoo, church. Hallelujah. Anong interpretation sini? The battle is the Lord's, but He still calls us to step out in faith.
Although palanta nga ang bulaton sa San Carlos, kaya sa Diyos iniya kay wala imposible sa iya. Pero kinahanglan natin mag-step up. Kinahanglan natin mag-step out sa pagtuo natin tagsa sa ating may ara kita responsibilidad. Kinahanglan natin magwa, kinahanglan natin manikasod, magkugi, magpisan, na magtrabaho gapon sa basan sa Ginoo. Although nabala natin na ining away na ini spiritual warfare, spiritual battle na ini iyasang Diyos natin, pero may ara kita katundanan. Kinahanglan natin mag-step out kag sa ato pagtuo kag maghimo sa ginapahimo sa Diyos. Para naton ang ating mahalang Ginoo, magaduko kita tanan. Yes, magaduko kita tanan sa singatak na kini lang ang mensahe sa Ginoo kasimple, pero hindi kita exempted sa pakipag-away ngayon, kapatid. I know nga sila doon, may ara sa ato diri, yes, kinahanglan mo git na mag-fight back, magpakipag-away, magsukol, balik. Dinadaog-daog ka lang ni Satanas ngayon na, pero talaan mo, ang Mateo 25:41, nag-ino na Biblia nga si Satanas, may ara na siya ng lugar na doon, na ginahaman sa Diyos ay para sunubon siya. Kunutikan ka sa Satanas, sa limong pas, hambala si Satanas, kung ano ba lang yung future. Kunutikan ka rin sa Satanas sa imong pas, ginariman ka niya nga hindi mo kaya, mahulang ka, hambalon mo man si Satanas kung sa ano man ang yung future. Nasunod sa Mateo 25:21, ang future ni Satanas dito sa nagadabadaba na linaw na kalayo. Dahil siningaga, kinahanglan natin mag-fight back. Fighting back. Ano ka na? Para sa imo na ikaw dapat na kaya. Kinahanglan nato magpakipag-away, sukol balik, kapatid. Hindi pamatii o hindi ka maghatag atensyon dra sa kung ano man ginahutik sa kaaway ngayon na. Although na iyasang Diyos ang away ngayon, pero kinahanglan may tikang. Kinahanglan nato mag-step out sa itong pagtuo. Ang Diyos kaya na maggamit sa mga unconventional weapon. Yes, hindi pangkaraniwang mga ordinaryo, nonsense na mga pamaraan. Kaya sa Diyos na gamitin ikaw na makita sa mga tao sa palibot, sa kalibutan, na makita niya ang imong kabuhi na daw nonsense ang imong ginahimo. Pero para sa Diyos, inaang sa kahiya niya para, yes, para mapurihan siya, para mahatag sa imong kadalagaan. Dahil siningaga sa mga dumaan na dugay na ininapagkakataon, kapatid, ang mensahe na leksyon na hanungol sa kabuhi ni Gideon na kinahanglan i-fight back, ipakipag-away balik, lumaban muli sa kung ano man na ginhimo sa kaaway sa imong kabuhi. Kinahanglan mo siya pakigsukulan, kinahanglan mo siya pakig-awayon balik. Kaya sa Diyos na sa kapan kaliwat, ipaubos lang ang imong kagaliwan. Dahil sinatak na yes, sa mga dumaan na, ibuksan ko ang altar, sinatak na, istoryahan dito, sinatak na, at sa mga baguhan, sa mga bisita namin, yes, niyat ko man napakasakali sa mga bisita natin, yes, palangga ka sa Ginoo, sinatak na, sa pagbukas.